Ayan guys, ang unit ko pala ngayon ay Mitsubishi na Montero 4D56 engine. Tapos ang problema niya, naka-check engine, tapos naka ano yung EGR, naka-indicate yung EGR, pero ang history nito, naglinis lang ng EGR, tapos nag-check engine na, tapos ito yung luma na EGR dati. So bali pinalitan na nila ng EGR, bagong EGR, ganun pa rin, nag-check engine pa rin. Tapos ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko uli yung original na EGR. So, lilinisin ko uli itong bagong EGR, ay itong lumang EGR. Tapos yung bago na kinabit, kakalasin ko muna yun. Tapos pagkalinis natin, magdadiagnose ulit tayo, re-scanning uli. Tapos mas maganda siguro kung kayang i-adapt ito, kumbaga i-relearn yung EGR. So, susubukan natin ito mamayang ma-relearn. So mayroon naman yan ditong special function. Hindi yan per detail dyan, nakisami. Ewan ko lang kay Luis kung paano. Paano daw siya ng kuhan? Wala daw siya ng... So dito, itatry natin ditong i-adapt sa EGR adaptation kung kaya niyang ma-relearn yung lumang EGR para mawala na yung check engine dito. Ayan, lilinisin ko muna tong luma para maibalik. So eto na guys, nalinis ko na yung EGR, tapos tinanggal ko na rin yung sa stepper motor nya. So bali ito yung laman ng EGR nyan. Ayan. Tapos testing natin kung bumabalik na nga ba. So dapat kasi babalik to pag ni-release. Ayan, bumabalik na siya pag ni-release. Kanina kasi stock up. Ayan. So ibig sabihin okay na to, hindi na stock up. So i-assemble ko na lang, tapos ibabalik ko doon sa sa makina para ma-erase ko na yung code, tapos ma-relearn, tapos road test. Ayan guys, tinanggal ko yung pinalit doon na EGR. Tapos tinitest ko dito, ayaw siya gumalaw. So ang pagtest pala nito, itong dalawang pin lang na nasa baba, so positive negative. So ayan ayaw gumalaw. So, ibig sabihin may problema yung bago. Tapos ito na ngayon yung lininis ko na EGR. So bali yung solenoid, ilinis ko yan. So pag maglilinis kayo ng EGR nito, wag lang yung mechanical, isama niyo yung pinaka solenoid nya, kasi nandito yung pinaka buhay ng EGR dito sa solenoid. So testing natin tong nilinis ko. So ayan, kikita nyo gumagana siya. So ganyan dapat. Ikakabit ko na muna. Ayan, ito na yung ginawa kong EGR na inayos, nakabit ko na siya. Tapos gagawin na lang natin dito ay delete na lang ng engine code, tapos mag EGR adaptation kung mayroon siyang function para dun sa EGR adaptation nya. Tapos battery na lang kakabit ko. So yun pala, isang tips pala para hindi kayo magkaroon ng problema sa EGR kung bibili kayo ng bago. Bago nyo siya ikabit,
subukan nyo muna kung nag-actuate yung pinaka solenoid, kasi katulad nun bago yung EGR pero hindi naman pala nag-actuate yung solenoid niya, kaya bumabalik lang yung check engine dun sa loob. Pero ito kasi itong lumang EGR nag-stack up yung pinaka solenoid, kaya hindi rin nagbubukas yung pinaka EGR valve niya. So kaya ang ginawa natin muna dito, ni-repair natin yung pinaka EGR solenoid. Ayan, nakabit ko na pala yung EGR na ni-repair natin. Tapos ang gagawin ko na ngayon ay magdi-delete ng code na nakalagay. So bali i-delete na lang natin yan. Tapos wala pala itong wala pala siyang EGR adaptation. So manual resetting lang ang ginagawa dito. Ito yung pinaka manual resetting niya, yung pagdi-delete lang ng engine code. So bali ito yung engine code niya na 2413 na EGR system. So ang kailangan natin dyan, i-delete na lang natin to para maklear na yung pinaka check engine nya. So ayan, wala nang code sa makina. So bali ang gagawin na ngayon namin dito ay i-road test na lang. So wala na yung check engine. Tapos ngayon magano tayo dito, data streaming ng EGR kung mayroon na siyang reading. So dapat kayong reading niya magka-count na. So kagaya nito, mayroon na siyang reading. So ganito dapat ang reading ng EGR, nagbabago. So pag sira kasi yung natin, EGR, magsisiro lang yan. Hindi siya magkakaroon ng reading. So ayan, road test na lang muna namin ito para malaman namin kung babalik pa ba yung check engine. Kasi ang history niya, nung napalitan siya ng EGR, mga ilang kilometrahe lang, bumabalik na yung check engine niya. So ibinalik lang natin yung original, tapos ni-repair natin yung EGR na original para masubukan natin. Pero sa palagay ko naman okay na yan, 100% na siguro yan na hindi na babalik. Kasi kitang kita naman dito sa reading niya, na siya, kumbaga nagkakaroon na siya ng response. So good reading na yan. Check engine wala na rin. So road test na muna kami. Bago ba yung sir, compressor? Biyasan ko din 40. Baterya akong preso. Pabulog kita. Pwede muna yan sir, hatawin. Wala na.
sali dati. Tapos na kilometro, Balik na siya. Ano, di man di man nag-actuate, hindi man na na-strike so tulong sensor dito sa ibabaw. Saka kita naman may mga reading Ayun na. Hindi man siya nagabago na. Ayun pa na po, no? Wala. So ayun guys, okay na yung natin, Montero na naka-check engine. So wala na, hindi na bumalik yung pinaka-check engine niya. So ayun, job done uli from Motorrad Automotive Technician. So yun, kung mayroon kayong mga gustong ipa-check sa akin, huwag kayong mahihiyang kumontak sa aking messenger o kaya sa aking number. Facebook page, YouTube channel, pwede nyo po akong kontakin dyan. So ayun, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtitiwala po sa akin lagi sa Motorrad Automotive Technician po ulit. Thank you mga bossing.